Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misel ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ako po si Patrolwoman Evelyn Tilumabi mula sa RMFB and CRPO. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Mahigpit na binigyang pansin ng Philippine National Police, National Police Commission at Philippine National Police Academy ang napaulat na insidente sa loob ng PNPA. Ayon sa mga inilabas na opisyal na pahayag, agad na ipinatupad ang mga kaukulang hakbang upang matiyak ang kapakanan ng mga kadet na naapektuhan, maisagawa ang masusing investigasyon at mapairal ang naaangkop na administrative at legal processes alinsunod sa umiiral na batas at regulasyon. Sa panig ng PNPA, tiniyak ng akademya na ang mga kadet na nagtamo ng pinsala ay agad na nabigyan ng kinakailangang medical attention at patuloy na minomonitor upang masiguro ang kanilang maayos na kalagayan. Samantala, ang mga individual na iniuugnay sa insidente ay isinailalim sa kustodiya na kinaukulang otoridad para sa investigasyon at kaukulang dokumentasyon. Isinasagawa rin ang administrative proceedings at fact-finding process alinsunod sa due process. Binigyang diin din ng PNP na nanatiling itong mahigpit sa pagpapatupad ng zero tolerance policy laban sa hazing at anumang uri ng maltreatment. Tiniyak din ng organisasyon na walang lugar sa hanay ng kapulisan ang anumang kilos na salungat sa batas, disiplina at profesionalismo. Ayon pa sa NAPOLCOM, magsasagawa ito ng hiwalay at masusing pagsusuri upang matukoy ang buong pangyayari at masiguro na ang pananagutan kung mayroon man ay may paipataw sa paraang naaayon sa batas at ebidensya. Muling pinagtibay ng PNP, PNPA at NAPOLCOM ang kanilang paninindigan sa pangangalaga sa dignidad, kapakanan at karapatan ng mga kadete. Gayon din ang pagpapanatili ng isang ligtas, disiplinado at profesional na kapaligiran sa loob ng akademya. Sa loob lamang ng 3 araw, umabot sa 48,000 individual ang nahuli sa pinaigting ng kampanya ng Philippine National Police sa ilalim ng Safer Cities Drive sa Metro Manila. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolman Adrian Dayaw. Tupad ng magpinaigting na operasyon ng Philippine National Police sa ilalim ng Safer Cities Initiative. Matapos umabot sa mahigit 48,000 violators ang naitala sa Metro Manila sa loob namang ng 3 araw, batay sa datos ng National Capital Region Police Office. Nasa 23,376 ang nahuli mula Abril 7 hanggang 8, kasunod ng 24,881 mula Abril 6 hanggang 7.
Karamihan sa mga paglabag ay may kinalaman sa pag-inom at paninigarilyo sa pampublikong lugar, pagsusuot ng hindi angkop na kasuotan, paglabag sa curfew ng mga menor de edad at sobrang ingay mula sa videoke. Sa kabuuan, libu-libong violators ang pinagmulta, binigyan din ng babala at may ilan ding sinampahan ng kaso. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Bilang paggunita sa kabayanihan at sakripisyo ng ating mga bayani, isinagawa ang isang makabuluhang flag raising ceremony sa Tanza, Cavite na dinaluhan ng Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology at ang lokal na pamahalaan bilang pagpapakita ng pagkakaisa at pagpupugay sa mga nag-alay ng buhay para sa kalayaan ng bansa. Ibabalita yan ni Police Chief Master Sergeant Dandy S. Masog. Sa sakripisyo ng ating mga bayani, ngayong Abril 9, taong kasalukuyan, ganap na alas 7:30 ng umaga, nakiisa ang Cavite Maritime Police Station sa pangunguna ni Police Major Jerwin Ayla Lamoro, kasama ang Tansa Municipal Police Station, Philippine Coast Guard, Tansa Sub Station, BGMP Tansa, BFP Tansa at Tansa LGUs sa isang pagsamang flag raising ceremony sa paggunita ng ika-84 anibersaryo sa araw ng kagitingan ng Philippine Veterans Week 2026. Sa tamang ngiti ng bayani, pamana ng salinlahi, huling pinagtibay ang ahensya kanilang pagkakilala sa paggalang at kabayanihan ng ating mga veteranong nagsilbi ng inspirasyon na patuloy ng lilingkod sa bayan. Isang paalala ng kanilang sakripisyo ay hindi malilimutan at ang kanilang tapang ay nagsisilbing gabay sa susunod na henerasyon. Dito sa munisipyo ng Tansa, Cavite, Regional Maritime Unit 4A. Ako po ang PNA News Correspondent, Police Chief Master Sergeant Dandy Masog, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Nagsagawa ng simultaneous Opland Galugad ang Northern Police District bilang bahagi ng Safer Cities Initiative ng Department of the Interior and Local Government. Kasabay ng pagpapatupad ng mas mahigpit na seguridad para sa kaligtasan ng publiko. Ibabalita yan ni Patrolwoman Glazel Ann Esperanza. Isinagawa ng Northern Police District ang simultaneous anti-criminality operations bilang bahagi ng pinaigting ng kampanya laban sa kriminalidad kaugnay ng Safer Cities Initiatives ng Department of the Interior and Local Government bago ang deployment. Nagsagawa ng briefing ang Northern Police District sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Christopher R. De La Cruz, District Director ng Northern Police District, upang tiyakin ang maayos at organisadong pagpapatupad ng operasyon. Aabot sa 502 na kapulisan mula sa iba't ibang unit kabilang ang District Headquarters, District Mobile Force Battalion at mga himpilan sa Kamanava ang idineploy, katuwang ang mahigit 200 barangay tanod at force multipliers na tumulong sa pagpapanatili ng kaayusan sa buong lugar. Layunin ng operasyon na mapanatili ang kaligtasan ng publiko sa pamamagitan ng mahigpit na pagpapatupad ng umiiral na ordinansa, kabilang dito ang pagbabawal sa pag-iinom ng alak sa kalsada, paglalakad na walang suot na pang-itaas, paggamit ng videoke lampas alas 10 ng gabi at paglabag sa curfew ng mga menor de edad. Sa kabuuan ng operasyon, naitala ang 1,086 na lumabag sa iba't ibang ordinansa na agad namang pinagsabihan at pinatawan ng kaukulang aksyon. Naging maayos at mapayapa ang kabuuang operasyon at wala namang naitalang anumang insidente. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Police Brigadier General De La Cruz na patuloy pang paigtingin ang presensya ng kapulisan upang matiyak ang kaligtasan at kapayapaan ng komunidad. We will make Kamanava safer. We will make NCRPOs safer. The instruction of the Secretary of Interior and Local Government. At nagbigay rin siya ng mensahe para sa residente ng Kamanava.
Sa mga residents po ng Cabanaba, pumanatag po kayo. Nandito po ang Northern Police District upang panatilihin ang katahimikan at kaligtasan ng mga mamamayan ng Cabanaba. Thank you po. Bahagi ito ng patuloy na pagsuporta ng Northern Police District sa adhikain ng Philippine National Police na sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa Northern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Glycerin Esperanza, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Esperanza. 6 na individual ang naaresto ng Philippine National Police matapos masangkot sa umano'y pagnanakaw ng langis sa loob ng isang hotel sa Laguna. Isinagawa ang operasyon kasunod ng isinagawang investigasyon na nagresulta sa pagkakahuli ng mga suspect at pagbawi ng bahagi ng ninakaw na langis. Muling nakibalita dyan si Patrolman Adrian Dayaw. Individual ang inaresto ng pulisya dahil sa umano'y pagnanakaw ng langis sa loob ng isang hotel at resort sa barangay San Antonio 1, San Pablo City. Ayon sa PNP, hindi papayagan ang ganitong uri ng pandaraya sa langis at pangunahing prioridad ang proteksyon at kaligtasan ng buong komunidad. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Tinatayang aabot sa 3 milyong piso ang halaga ng mga mineral ores na nakumpiska ng Philippine National Police sa Misamis Oriental. Ang detalye ng report tinutukan ni Police Corporal Joel Subsuban. Estado ang individual at nakumpiska ang humigit kumulang 3.01 milyong halaga ng mineral ores at sasakyan sa isinagawang anti-illegal mining operation sa Barangay Poblasyon Lugait, Misamis Oriental noong Abril 6, 2026. Kinilala lamang sa alias Ungko, 28 years old ang suspect na residente sa Iligan City. Ayon sa pulisya, pinara ng mga operatiba ang isang Isuzu elf truck na nagmula sa Limunda patungong Iligan City at napansin na may kargang mga sako ng hinihinalang mineral ores. Nang hingan ng kaukulang dokumento, nabigong magpakita ang driver kaya agad itong inaristo. Na-recover sa operasyon ang isang Isuzu elf truck na nagkakahalaga ng 1.3 million at 171 sako ng hinihinalang mineral ores na nagkakahalaga ng 1.71 million na may kabuuang halaga ng 3.01 million. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Lugait Municipal Police Station ang suspeka para sa kaukulang disposisyon at pagsasampa ng kaso sa ilalim ng Republic Act No. 7942 o Philippine Mining Act of 1995. Ang mga nakumpiskang ebidensya ay nagkatakdang i-turnover sa Mines and Geoscience Bureau kon MGB Region 10. Pinuri naman ni Police Brigadier General Christopher N. Abrahano, ang Regional Director ng Police Regional Office 10, ang mga operatiba at iginiit ang patuloy na kampanya laban sa illegal na pagmimina upang maprotektahan ang likas yaman dito sa rehiyon. Mula dito sa Campo Alagar, ako po ang inyong Police News Network correspondent mula sa Regional Public Information Office ng Police Regional Office 10, Corporal Joel Lazaro Subsuban, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Corporal Subsuban. Nakiisa ang Philippine National Police sa pagunita ng ika-84 na anibersaryo ng Araw ng Kagitingan sa Ilocos Sur. Sa isinagawang seremonya, binigyang pugay ang kabayanihan at sakripisyo ng mga Pilipinong lumaban para sa kalayaan ng bansa. Kasabay ng panawagan na patuloy na isabuhay ang diwa ng kagitingan sa kasalukuyang panahon. Patrolwoman Nikki Lyra Barbero sa detalye ng report. Sa paggunita sa ika-84 na anibersaryo ng Araw ng Kagitingan, dumalo si Police Colonel Agosto M. Asuncion, Provincial Director ng Ilocos Sur Police Provincial Office sa isinagawang seremonya sa Plaza Salcedo na matatagpuan sa Vigan City, Ilocos Sur nito lamang ika-9 ng Abril 2026. Nakiisa rin sa nasabing aktibidad ang mga opisyal ng pamahalaang panlalawigan, iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga miyembro ng komunidad bilang bahagi ng makasaysayang pagdiriwang.
kasama ni Honorable Jeremias C. Singson, Gobernador ng Ilocos Sur at iba pang lokal na pinuno. Nagpigay-pugay ang mga dumalo sa kabayanihan at sakripisyo ng mga bayaning Pilipino na nag-alay ng kanilang buhay para sa kalayaan ng bansa. Tampok sa programa ang wreath-laying ceremony at pagbibigay parangal sa mga veterano bilang pagkilala sa kanilang katapangan, dedikasyon at mahalagang ambag sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang aktibidad ay nagsilbing paalala sa kahalagahan ng kanilang sakripisyo sa paghubog ng pambansang identidad at pagkakaisa ng sambayanang Pilipino. Sa pamamagitan ng paggunita, layunin ng mga tagapag-organisa na patatagin ang diwa ng nasyonalismo at pagmamahal sa bayan, lalo na sa hanay ng kabataan. Ipinakita rin ng aktibidad kung paano ang sama-samang pagkilala sa kabayanihan ay nakatutulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Ang ganitong mga gawain ay nagpapatibay sa pagkakaisa ng mamamayan at nagbibigay inspirasyon upang ipagpatuloy ang mga adhikain ng mga bayani tungo sa mas maunlad na bansa. Kaakibat nito ang patuloy na pagsulong ng layunin para sa isang bagong Pilipinas, alinsunod sa adhikain ng kapulisan, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Nikki Lyra Barbero, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Barbero. Mahigpit na babala ang pinahayag ng Philippine National Police laban sa mga fixer na umano'y nananamantala sa pamamahagi ng ayuda. Ayon sa PNP, tututukan at hahabulin ang mga individual na sangkot sa ilegal na gawain upang matiyak na ang tulong ng pamahalaan ay makakarating ng direkta sa mga tunay na benepisyaryo. Patrolman Adrian Dayaw muling magbabalita. Ng Philippine National Police ang pagbabantay laban sa mga fixer na mananamantala sa pamamahagi ng government cash assistance. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., binigyan din niya na walang pahinga ang PNP sa paghuli sa mga kriminal at ipapaalam sa kanila ang kakahinatnan ng kanilang iligal na gawain. Paalala rin ng Department of Social Welfare and Development, libre ang lahat ng ayuda at huwag maniwala sa mga scam na humihingi ng bayad o contact number. Hinimok din ni Police General Nartates ang publiko at mga benepisyaryo na i-report agad ang sinumang magtatangkang manakot o manlamang sa distribusyon ng ayuda. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Aabot sa 816,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska ng Philippine National Police sa isang buy-bust operation sa Cagayan de Oro City. 2 individual ang naaresto sa naturang operasyon. Yan ang balitang muling tinutukan ni Police Corporal Joel Subsuban. Hinihinalang sangkot sa illegal na droga ang naaresto matapos masakute sa buy-bust operation sa Barangay Bugo, Cagayan de Oro City, madaling araw, Abril City 2026. Kinilala lamang sa kanilang mga alyas na Khalid, 53 years old, at Risha, 24 years old, ang mga suspika na umano'y magkasama sa pagbibinta ng illegal na droga sa kanilang lugar. Ayon sa pulisya, isinagawang operasyon bandang alas 2:28 ng madaling araw ng mga operatiba mula sa Regional Police Drug Enforcement Unit 10, katuwang ang KUKPO, RID-10 at RIU-10. Nakumpiska mula sa mga sospek ang humigit kumulang 120 gramos ng hinihinalang shabu na may standard drug price na umabot sa 816,000 pesos kasama ang ilang sachet ng droga, isang sling bag na ginagamit na lalagyan at 1,000 buy-bust money. Kasalukuyang nakakulong na ang mga sospek sa Maharlika Detention Facility habang hinahanda ang kasong paglabag. RA 9165, ang mga nakumpiskang ebidensya ay isinailalim na sa pagsusuri ng Regional Forensic Unit 10. Pinuri naman ni Police Brigadier General Christopher N. Abrahano, Regional Director ng Police Regional Office 10, ang matagumpay na operasyon at tiniyak ang patuloy na pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga dito sa rehiyon.
Mula dito sa Campo Alagar, ako po ang inyong Police News Network correspondent mula sa Regional Public Information Office ng Police Regional Office 10, Corporal Joel Lazaro Subsuban, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Corporal Subsuban. Arestado ang isang pekeng dentista matapos mahuli sa ikinasang operasyon ng Philippine National Police sa Virac, Catanduanes. Natunto ng suspek makaraang mag-alok ng dental services online na agad namang inaksyonan ng mga otoridad upang maprotektahan ang publiko sa modus na ito. Police Staff Sergeant Mercolito Lovendino Jr. sa balita. Naaresto ng mga otoridad ang isang 35 anyos na lalaki matapos maaktuhan sa isang entrapment operation dahil sa umunang illegal na pagsasagawa ng dental services sa Barangay Santa Elena, Virac, Catanduanes. Sa ulat, matagal nang minamanmanan ang sospek matapos itong mag-alok ng serbisyo sa ngipin sa pamamagitan ng social media kahit wala itong kaukulang lisensya. Naging dahilan ito upang magsagawa ng planadong operasyon ang mga otoridad na nagresulta sa kanyang pagkakadakip. Ayon sa investigasyon, dati umanong nagsilbi bilang dental assistant sa Maynila ang lalaki. Gayunman, nang bumalik ito sa Catanduanes, nagsimula itong magbigay ng dental procedures kahit hindi rehistrado bilang dentista. Isang boarding house sa Virac ang ginamit itong tirahan at pansamantalang klinika kung saan isinasagawa ang kanyang mga serbisyo. Sa isang operasyon, nakumpiska ang iba't ibang kagabitang pang-dentista, medical supplies, ilang electronic devices at marked money na ginamit sa entrapment. Kasalukuyang nasa kustudiyan ng Virac Municipal Police Station ang suspect habang inihanda ang pagsasampa ng kaso laban sa kanya. Kakaharapin nito ang paglabag sa Philippine Dental Act of 2007 at Cybercrime Prevention Act of 2012 dahil sa illegal na pagpapractice at paggamit ng online platform sa pag-aalok ng serbisyo. Ipinunto ng pulisya na tanging mga lisensyadong dentista lamang ang pinahintulutang magsagawa ng dental procedures at kinakailangan ding may rehistradong klinika ang mga ito upang masiguro ang kaligtasan ng publiko. Samantala, nanawagan ang mga otoridad sa publiko na maging mapanuri at tiyaking lehitimo at lisensyado ang mga profesional na kanilang kinukuha upang maiwasan ang panganib sa kalusugan. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako po si Police Staff Sergeant Mercolito P. Lovendino Jr. Nag-uulat para sa Police News Network at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Lovendino. Formal nang sinimula na ang Safer Cities Initiative sa Tanza, Cavite bilang bahagi ng pinaigting na programa ng pamahalaan para sa kaayusan at kaligtasan ng komunidad. Layunin ng inisyatiba na palakasin ang police presence, paigtingin ang pagpapatupad ng batas at maiwasan ang kriminalidad sa nasabing lugar. Muling nakibalita dyan si Police Chief Master Sergeant Dan D.S. Masog. Langgalugad sa Tansa, Cavite, ikinasa noong Abril 8, taong kasalukuyan, ganap na alas 10 ng gabi, nagsagawa ng Joint Anti-Criminology Campaign at papatupad ng mga ordinansa sa Barangay Bagtas at Paradahan Ulo, Tansa, Cavite, sa pangunguna ng Tansa Municipal Police Station, Katuwangan Cavite Maritime Police Station, LGU Tansa, MSWD, Menrons, CSU Operation Group, mga Bantay Advisory Support ng Tansa MPS, sa ilalim na pamumuno ni Honorable Angelo S. N.B. Matro, ang koordinasyon ng iba-ibang ahensya, matagumpay na naitupad ang batas ukol sa pagnagbabawal at pag-iinom sa publikong lugar. Naglalakad ng walang suot na damit na pangitaas, sobra ang ingay ng videoke at ang curfew para sa menor de edad. Bunga nito, naitala ang kabuang 65 paglabag, kabilang ang 20 pagliligarilyo sa publikong lugar, 12 paglalakad na walang damit na pangitaas, 3 ang paggamit lampas na itinakdang oras ng videoke, 25 menor de edad o paglabag sa curfew at 5 paglabag sa trapiko. Ang mga nahuling menor de edad ay maayos na i-turn over ng MSWD at ang kanilang barangay habang mga nasa hustong gulang sumailalim ng profiling at binigay ng babala. Ang operasyong ito ay patuloy na matibay na koordinasyon, pagkakaisa at malasakit sa bawat ahensya. Mas pinalakas at pananatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan sa ating komunidad. Ating offline galugad. Okay? Ito po ay sangayon sa pag-uutos ng ating SILG, DILG Secretary
Secretary John Vic Limulia, at of course, sa pag-uutos na rin ng ating Mayor SM Matro, kung saan ang gusto din nila ay maging bawat barangay sa Tansa maging maayos. Mula dito sa munisipyo ng Tansa, Cavite, Regional Maritime Unit 4A, ako po ang PNN News Correspondent, Police Chief Master Sergeant Danny Masong, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, dapat at nararamdaman. Maraming salamat, Police Chief Master Sergeant Masong. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow, and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lang sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays. At i-follow kami sa X account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network, manatiling mapagmatsyag at laging alam ang totoo. Sa kangalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartatas Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.